at atong ibigay ang pagkataon sa itong beloved rin preacher, Kuya Andy Binyas. Palagpakan ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, ating beloved Richard G. Regalgo. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Opo na kilang Diyos, mala sa pangalan ng Jesus, mala Panginoon. Sa mga oras na ito, kami taos puso ng kapasalamat sa iyo. Sa lahat ng kabutihan, pag-ibig habag mo sa aming buhay. Sa araw na ito, gitipon mo kami dito sa bahay-sambahan upang sambahin, purihin ka at pasalamatan sa lahat ng kabutihan, pag-ibig, pagmamahal mo sa aming buhay, Lord. Maraming salamat, Lord, sa bawat yugto niyong gawain, linangisan mo. Ang iyong gawain, Lord, presensya mo, pinadama mo sa amin. Hanggang sa mga sandaling ito, Lord, na magdama po namin yung matamis mong presensya, Lord. Sa ganang amin, wala kami magawa, Lord. Ang langis mo, dihog, karunong, kaalaman, kalob mo siya bang lingkod. Sa ganang wala kong magawa, sa unat dalangin yung propeta mo na pastor, I bind Satan us out in this right time of God. Jesus' name, amen, Pastor Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, thanksgiving, and majesty only to our loving God and the risen Savior. And I give double honor and respect to our beloved evangelist, Will the Almeida, and time prophet of our loving God, and always remember and cheer us the blessed memories and prestige of beloved son pastor Lina Almeida and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po natin mga webcast viewer nood sa buong daigdig, ay magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mamaya hindi tayo magtagal. Ang ating pag-aralan sa araw na ito ay the basics of Christian unity. The basics of Christian unity. Ang mga basihan sa Kristiyanong pagkakaisa. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, pakibasa dito, Brother Anthony, Philippians chapter 2, verse 2. Praise the Lord. Sa aklat ng mga taga-Pilipos, Kabanata 2, ang talata ay 2. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na magkakaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Palakpakan po natin, Diyos. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo'y mangagkaisa ng pag-iisip, mangagtaglay ng isa ring pag-ibig, na mangagkaisa sa akala at isa lamang ang pag-iisip. Palakpakan po natin, Diyos. So, nakita nyo po, lubos-lubusin na natin daw. Sabi ni Pablo, lubos-lubusin nyo na aking katuwaan. Amen? Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, parehas lahat. He being the same love, being in one accord of mind. Isa lang tayong pag-iisip. Amen ba? Isa nating puso, isang pagmamahalan, nagkakaisa tayo at isa lamang ang ating isip. Everybody say, praise the Lord. Sundan pa po natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, pakibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kabanata 1, ang talata ay 10. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahagi-bahagi,
kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Nga lahat tayo magsalita ng isa lamang kabagay. Amen ba? Hindi maraming salita, isa lang. Amen? That ye all speak the same thing, and that there be no division among you. Wala pong division, walang pagbahin-bahin. Amen ba? And that there be no division among you, but that ye be perfectly joined. Himpit perpektong nagkaisa ng pag-iisip at isa lang ang ating judgment, husgahan. Palakpakan natin ang Diyos. Yan po the basic. What is the basics of Christian unity? Una, isang husgalan tayo, isang pag-iisip, isang akala, walang division, walang pag-divide, isang salita lang tayo lahat. Pinamanhik po ng ating beloved Apostle Paul sa taga-Korinto kanina. Isang pag-iisip, isang isipan, the same, isang pag-ibig, pagmamahalan. Amen. Nagsama-sama tayo na sa ating mahal na Panginoon. Hinaot ako sa araw na to ay isang isip lang natin. Sa iyong puso natin nga handa tayong makinig ng salita ng Diyos. Walang kuro-kuro, walang maraming salita dyan sa likod. Isa lang yung salita natin. Amen at praise the Lord. Amen ba? Walang kuro-kuro sa likod, walang chismisan dyan, walang istoryahanay. Di isa lang daw ang salita natin eh. Kaya pakinggan yung salita ng Diyos para isa lang yung salita natin. Pagpuntos ng salita ng Diyos, Amen. Praise the Lord, hallelujah, yan lang. Wala na tayong ibang pag-usapan pa dahil salita ng Diyos ang ating pag-usapan sa mga oras na to. Palakpakan natin ating Panginoon. Isang judgment lang tayo, the same that be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. Nagsama-sama tayong perfecto na nagsama-sama joint hand together in the same mind, isang pag-iisip at in the same judgment. Isa lang ang judgment natin. Ano yon? Nga tayo magtulong-tulong sa gawain ng Diyos. Walang magsalita na iba na ayaw ko. Hindi ako magbigay. Hindi ako magbigay ng pledges. Wala. Isa lang ang salita. Lahat tayo magsalita. Lahat tayo magsama-sama, magkaisa, tulong sa gawain ng ating Panginoon. Walang dibisyon, ha? Walang dibisyon. Walang bahin-bahin sa isipan. Isa lang. Kaya kung mayroong dibisyon, may kagubot, may kagaguluhan. Amen ba? Pero kung isa lang tayo lahat, perfectly joined together in the same mind and the same judgment, sus, grabing pagpapala ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Example, in the early church, akin na rin po ito na-preach pero hindi ko lang medyo nabigyan ng example. This is only an example in Acts chapter 4, verses 29 up to 35. Ito po ay naging example sa ginatawag na Christian unity. Noong unang panahon in the early church, nagkaroon sila ng itawag na Christian unity. Kristiyanong nagkakaisa. Amen? Walang division, walang marami istorya, isang pag-iisip, isang puso, isang pag-ibig, isa lang ang husga nila. Nga lahat sila ay nagtulong-tulong sa gawain ng Diyos. Pag-ibasa, beloved Brother Anthony, Acts chapter 4, verse 29 up to 35. Pakinggan nyo po, ito po example sa the Christian unity in the early church. Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Gawa, Kabanata 4, ang talata ay 29 hanggang 35. At ngayon, Panginoon, tignan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. Amen. 30. Samantalang iyong iniunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan
sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. 31. At nang sila'y makapanalangin na, ay niyanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. 32. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. Yun, karamihan sa nagsimpalataya, those who believe, nagkaisa sila ng puso at kaluluwa. One mind, one soul, and one heart. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari. Wala sila ang kinanay na akin ito, ako sa akin ito, wala. Walang sinabi sila. Isa lang salita nila. Kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Lahat nilang pag-aari, tinatangkilik sa buhay, ay para sa kalahatan. 33. Walang kanya-kanya diskarte. Kung lahat nilang abot, lahat nilang sa buhay nila, mayroon sila, binigyan nila para sa kalahatan ng church. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Isus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. Dakilang biyaya sumasama sa kanila. Kung sa English, the great grace ay para to them all. Grabing grasya biyaya. Patuloy. Sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila. Walang nasasalat, walang naghirap, walang nakulangan. Patuloy. Palibhasa'y ipinagbili ng lahat ng may mga lupa o mga bahay. Ipinagbili ng lahat ang may mga lupa o may mga bahay ang mga ito. At dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili. 35. At ang mga ito inilagay sa mga paanan ng mga apostol at ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kinakailangan ng sino man. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Mga bahay lang, mga lupa, pinagbibili at lahat dinala nila sa paanan ng mga apostoles at pinababahagi sa bawat isa. Walang isa nagkaroon ng akin yan, aking ginansya, wala. Ang lahat ng kayamanan, lahat ng abot ng lupa nila, dinala sa tiilan ng apostoles at ito po'y binahagi para sa pangailangan ng lahat. Yun pong natawag na unity. One heart, one mind, one soul, one love, one speak, one judgment. Wala na, no division, wala na. Lahat nagkaisa sila para sa iglesia ng Diyos. Amen ba? So wala na tayong kuro-kuro. Amen ba? Amen. Pero sabihin, panay si Brother Andy, panay pinipreach, giving. Sa Biblia naman yung pinipreach ko, hindi na magaling sa akin. Sa Biblia po yon. Amen ba? Para malaman natin the basic of Christian unity. Kung sa unang panahon ng mga apostoles, ang mga early Christian in the early church, grabe ang pagkakaisa nila. Nanalangin sila para ang prayer nila hindi sila ipagpapalain, payamanin. Ang prayer nila nga ang mga apostoles magsalita ng may kapangyarihan at katapangan, ipangaral ang ebanghelyo. At ang himala darating sa mga tao, witness ang power ng Diyos para maraming tao maliligtas. So nung nangyari ang mga signs and wonders and miracles through the hands of the apostles, then nagpray sila na bigyan ng katapangan, kapangyarihan ng mga apostoles sa kanyang pangangaral, samahan sila ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Natupad yun. Nangyari bakit? One mind, one heart, one soul lang sila, one speak, one judgment. Nga para maghimala ang Diyos, magpagpagita ng himala kapangyarihan. After that,
ang dumating sa kanila dahil nagkaisa sila, hindi pag-pray at pagpalain ng iglesia, na grabing kapangyarihan, maraming maliligtas. Sabi ng binasa natin sa 30, and great grace fall upon them all. Ang malaking grasya ng Diyos binigay sa kanilang lahat. Sipin niyo po, kung magkaisa pala tayong lahat, isang salita, isang husga, walang division, walang bahin-bahin, grabe. Ipag-pray natin ang darating natin mga anniversary crusade, yung kapangyarihan Diyos kay kilos, maraming tao maligtas sa ating pagbigay ng mga leaflets na yan, ang mga kapatiran galing sa hostisyon, makarating sa dala ang mga bunga nila. So kikilos ang kapangyarihan Diyos sa atin, ang banal ng Espiritu, kikilos, magkaroon ng great revival sa oras na yon. The Holy Spirit, one heart, one mind, one soul, one speak, one judgment, no division. At ano nangyari? Lahat na mayroon sila. Nakikinig ba kayo? Wala nang sabi na akin ito, akin yan, wala. Kundi lahat ng mayroon sila. Ilang mga iba, may mga bahay, may mga lupa, binagbibili nila, ang lahat na halin na lupa na pera, pinagkaisahan nila, wala sila kumuha kahit isa. Saan? Dinala nila sa paanan ng mga apostoles and laid him down at the apostles' feet, and the distribution was made unto every man according as he had did. Ang lahat ng pangailangan, the needs of everyone, nabigyan. Ganon din sa ating kung magkaisa tayo. Ang lahat ng pangailangan ng church, masuplayan natin. Amen. Meron na pong ginamit para sabihin niyo, mabayaran na natin. Yung paklans, wala pa. May mas malaki pang gasusin sa paklans. Kay 4,000 kahiwa na manok. Ilagay natin, 35 pesos ang isa. Magkano lahat? Sino mga mathematician dyan? Bilisan nyo. Kaya ako, bagsak ako sa mathematics eh. 2 bis ako kumuha, incomplete pa. Magkano? Ha? 4,000 pieces times 35 pesos. Magkano? 140,000. So isa pa lang nakamanok. Eh siyempre, alam naman, pag ayun natin kapag isa lang ka manok, parisa natin ng kahit na lang lumpia. Para may dalawa sila. Ay yung isang lumpia, isa lang ka gano'n yan, dalawa. Eh magkano yung lumpia? Diba? So ibig sabihin, sa manok pa lang 140 plus may lumpia pa. Diba? 4,000 ka. Kay dala-dalawang lumpia, di 8,000 pieces nga lumpia. Eh yung lumpia, tag-10 ang piraso, pila? 18,000. So 140 plus 18,000, magkano? O, sabi ko yun, 220. Hindi pa kasama yung rice. Kaya alam ko lahat tayo mahilig sa rice. Kaya mahilig tayo kumain sa, sa kining unlimited rice. Mang inasal. Isang hiwa ka manok, yung ating kanin, 10. Kaya paglabas natin, grabe niya. Halos gina-high blood na tayo. Amen? Ilang sakong bigas ang ating magamit? Siguro, total ko, mga 1 sack lang. Nagkatawa sila. Mga mathematician eh. Amen? Amen. So ngayon, kung nagkaroon tayo ng unity in the church, 3 tao lang yung manok o lumpia, kaya na. Magkano to do? 200? 220,000. Oh, maliit. Kayang-kaya ni Esther Medina yan.
Ibinta na yung lupa mo sa Medina. Amen. Sige ka lang binta ng lupa, may sa Kamigin, may sa Medina. Sige ka lang gastos pamasay, pagbalik mo, mangutang, wala ibinta. Apostoles lahat na may mga ari-arian, may lupa, may bahay, pinagbibili, pinagbibinta. Ang lahat na presyo, wala silang kinuha kahit isa, wala magkanya-kanya, walang magnanakaw noon. Karon sa atin, maraming kawatan ngayon. Pati tayo supiring ang balit, kawaton pa. Kaya masasalot usahay. Amen. Dinala lahat sa tiila na apostoles, walang 5 sentimos na kinuha nila. Ngayon, sa Acts chapter 8, chapter 5, mayroong nagnakaw, nangawat. Si Ananias o Sapira. Kasi gumaya sila kay Dioses, nga apostoles, nag-encourage siyang mga brethren din dito sa Elia Church, siya mismo nga apostoles, Barnabas, bininta niya rin yung isang lupa. Ang lahat ng presyo, dinala rin sa apostoles, encourage niya, wala siyang kinuha. Gumaya si Ananias sa Sapira. Pedro, binta namin lupa, lahat ibigay namin. Nung nabinta na yung lupa, nakikinig ba kayo? Siguro, ilagay natin mga 5 billion yung presyo ng lupa. Sila mga asawa, ninagihati sila, tang 2.5. Una, nagpunta kay Pedro ng apostoles, ang asawa man siguro, Bana. Sino na unang tuloy? Yung Bana, si Ananias. Pedro, dala ko na yung pera. Presyo ng aming lupa. Bigay ko lahat. Alam mo yung mga pastor, apostoles, may mga Holy Spirit yan. May ginatawag na discerning spirit. Titingnan ka pa lang nila, madidiscern na lang espiritu mo, nababasa nila kung nagsinungaling ka o hindi. Kung tama yung binibigay mo, hindi. Malalaman nila yon. Pagbungad pa lang na Ananias, binibyo ka ni Pedro, Ananias, bakit pinagbibigyan mo si Satanas nga pumasok sa isipan mo na ikaw makapagsinungaling sa banal ng espiritu? Sabihin, hindi tama ang presyo na dinala niya. Pag salita ni Pedro, tumba si Ananias, patay. So mayroon talaga magnanakaw rin. Siguro mayroon naman dito magnanakaw ng tithes and offering. Amen. Yung nagnanakaw, itaas yung kamay. Natakot, baka matumba. Amen. Alam mo, hindi tayo makatago sa Diyos. Amen. Kasi yung preaching natin, Christian unity. Importante yung nagkakaisa tayo. Kasi ang ginagawa natin, ang Diyos ang nakakita. Hindi po tao. Diba? Linibing ng mga binata, linibing. Dumating naman yung asawa, si Sapira. Pedro, dala ko na yung tuwang-tuwa pa. Sabi ni Pedro, bakit nagkasundo ka mo ng mister mo? Nagsinungaling kayo sa banal espiritu, hindi sa akin, sa tao. Ayun, dalawang binata, tingnan mo, ngayon pa dumating, naglibing sa iyong asawang lalaki. Tumba rin si Sapira. Ngayon, sa Biblia ba yan? Ay, magkaibasa ba, Anthony? Sa Bible ba yan? Sige. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 5, ang talata ay 1. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Sapira ay nagbili ng isang pag-aari. 2. At inilingid ang isang bahagi ng halaga. Nilingid, dinago, nagsinungaling siya. Na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. 3. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Bakit pinuspos si Satanas ang iyong puso? Upang magsinungaling sa Espiritu Santo. Yun, magsinungaling sa Espiritu Santo. At upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. 4. Nang yaoy na natili pa,
hindi ba gayaoy na natiling iyong sarili? O iyong sarili. At nang may pagbili na, hindi baga na sa iyo ring kapangyarihan? Amen. O, pag nabili na, ikaw pa rin na magpunto. Kaya iyong lupa yun eh. May kapangyarihan ka. Nga walang makapigil sa iyo. Kahit sinong anak mo, ang pigil na, sa iyo yan. Sabi ko. Diba? Natiling sa iyong sarili at nang naipagbili na, hindi baga na sa iyo rin ang kapangyarihan? O, tuloy. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa Diyos ka nagsinungaling. Hindi sa preacher. Sa tao. Diretso. 5. At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga. Grabe na tumba nandusay na lagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nakarinig nito. Lahat nakarinig na mga kapatiran in the church nagkaroon ng takot. Hindi pala basta-basta ang Panginoon pag mayroong kang pinangako. Pinagkatiliwalaan ka ng Diyos na maraming pagpapala, kailangan maging tapat ka. Maging sincero ka. Dahil what is life? Isa lang ang ating buhay. Now you must, if you faithful and sincere, if ma-enjoy mo yung buhay mo sa lupa, tumatanggap ng ang grabing pagpapala. But magkamali ka, delikado ang ating buhay. In the split of a moment, tumba si Ananias, patay. Patuloy. 6. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. 7. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. 8. At sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung kung ipinagbili ninyo ang gayon ang lupa. O, tinanong siya ni Pedro, sabihin mo nga sa akin kung talagang pinagbili nyo yung gayon ang lupa, kung pilang presyo. Anong sagot? At sinabi niya, oo, sa gayon. Oo. Nagsagot si Sapira, oo, ganon na presyo. Pero, matuloy. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksuin ang Espiritu ng Panginoon? Bakit kayo nagkasundo na tuksoy ng Balang Espiritu Santo? Matuloy. Narito, nanga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Yes, at pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae. Mandusay naman, patay naman. At nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungang siyang patay. Patay talaga. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Kasama pa rin sila, katabi pa rin sila linibing. Puro patay na. Binalot lang sila. Kaya sa unang panahon, yung patay sa Israel, hindi po nililibing, hindi po inalagay sa kabaong. Binabalot lang, binabalot. Tapos libing. Kaya walang gastos. Parang ganun may mga Muslim ngayon, ganun din eh. Pag may namatay sa kanila, ngayong araw, balutin ka agad, balutin. Walang imbalsamar, walang lamay-lamay, walang kapi-kapi, walang kabaong. Diretso ilibing, butas lang, ihulog lang doon. Iba yan, nahanigan lang ng plywood eh. Para kunwari, maplaster. Iba wala eh. Tabunan na tayo. Matipid sila, walang gastos. Sa atin, pag may namatay, grabing gastos. 30 mil ang lungon. 50 mil. Ilang araw ang burol. Gabi-gabi may magpakapi. Grabing gastos. Kaya maraming maglibing, mga pilang. Maglibing, grabe. May almusal pa, may pananghalian pa. Magastos. Sa kanilang unang panahon, wala. Pagkapatay, handusay, binalot, libing, goodbye. Mga minamahal, delikado, pag kayong mag-asawa, hindi kayo nagkaisa. Kinanglan kayo mag-asawa, magkaisa kayo sa gawain ng Diyos.
Kung anong ginugusto ng beloved husband mo nga pagbibigay, magkano kinitaan, ikaw nga wife, asawa, ganun din. Huwag kang kukontra. Ikaw din nga bana, huwag ka rin kukontra sa asawa mo. Kailangan magkaroon ka mo ng unity. Kaya kung mag-usap kayo, magkasundo kayo, nagsinungaling kayo, nako, sa Biblia may patutuo. That's why ginasulat sa Biblia, leksyon sa lahat ng simbahan in the church. Testimony. Na hindi po tayo nakapagsinungaling sa tao. Kasi kami nga preacher, magtanggap lang kami kung magkano bigay nyo. Hindi na kami magsukit-sukit niya. Magkano nakita mo, Brad? Magkano kinita mo? Magkano ginansya mo, Brad? Hindi kami magtanong na ganun. Kasi mahiya kami. Basta pag binigyan nyo, tanggapin namin, ipag-pray namin, para kung totoong binigyan nyo yan, nga walang halong kasinungalingan, sigurado after the prayer, first prayer bila pastor, ang blessing babalik sa inyong buhay. Nagkaisa mga apostoles, ang kapal kumilos ang balang sa gitna nila. After that, nung nagkaisa sila, walang kumuha kahit isa, buo, pinasalamatan, binigay lahat. Anong sabi sa versikulo? The great grace is upon them all. Ang malaking grasya, binuhos ng Diyos sa kanila. Malaking grasya. Great grace. Isipin mo, pag sumunod ka pala, nagkaisa ka, wala kang iniisip na iba para sa gawain ng Diyos, tos puso, terrible, the great grace, malaking grasya, ibigay ng Diyos sa iyo. Pakibasa. Verse 30 yun. Praise the Lord. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4, ang talata ay 33. 30. Samantalang iyong iniunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. 31. At nang sila'y makapanalangin na, ay niyanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo. Nangapuspos pa sila ng Balang Espiritu. Pag taos puso pala yung puso mo, puspusin ka pa ng Diyos ng Balang Espiritu. Kaya ang blessing ibigay sa iyo tatlo. Spiritual, physical, gagaling yung makaramdaman mo. Gabing pa at financial blessing. Diretso. At kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. 32. At ang karamihan ng mga nagsisampalataya ay nagkakaisa ang puso at kaluluwa. Nagkaisa ang puso at kaluluwa sa lahat na naniwala. At sino may walang nagsabing kanyang sarili ang anuman sa mga bagay na kanyang inaari. Wala sila nag-angkin-angkin. Kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. Lahat lang pag-aari ay para sa kalahatan ng pangailangan ng Diyos. 33. At pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. At Amen. dakilang biyaya ang sumasa kanilang lahat. At pinatunayan ng mga apostoles na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus at dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. And with great power give the apostles witness to the resurrection of the Lord Jesus. And the great grace was upon them all. Lahat sila na nagkaisa. Grabe, malaking grasya, biyaya binigyan ng Diyos sa buhay nila. Pero kung hindi mo masunod, nagsinungaling ka, mamatay tayo, katulad ni Ananias at Sapphira. Kaya delikado mga minamahal. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Praise the Lord.
That is the result of unity. Mayroong kapangyarihan darating sa atin at malaking grasya, biyaya, ibigay ng Diyos sa ating lahat. Amen ba? The result of unity. Kaya sa pamilya, magkaisa kayo. Mga kapatid, mga mag-isuon kamo, puro kami profesional, may mga trabaho kayo, magkaisa kayo.